So kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, excited po ako i-share again ang word ng Lord para sa ating lahat. Hindi lamang po para sa inyo, ganun din po, I'm also preaching to myself. Alam niyo po, I realize na kapag hindi mo na kaya, kailangan mo nang ipahinga yan kay Lord. God sees everything na lahat po ng mga dinadala natin. God sees everything you're carrying. Even kahit hindi mo siya sabihin, kahit hindi ka magsalita, nakikita ng Panginoon yung mga kabigatan na yan. He knows when you're tired. Alam niyo po ba yon? Alam, sabi nga natin, ramdam tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ni Lord. He knows when you're tired. Some things, alam niyo po, may mga bagay were never meant for you to carry alone. Amen. Kasi alam niyo, kaya po ikaw nabibigatan kasi kinikerry mo siya alone. Because God is ready to help you. So, when it starts to feel too heavy, that is the sign to let go and give it to God. Alam niyo ba yon? Pag masyado ng mabigat, yun na yung paraan o yun na yung pagkakataon na ibigay mo sa Panginoon yung kabigatan na yon. Because there are burdens only God can carry and battles only He can fight. So, ang kailangan talaga, church, alam natin kung saan natin ipapahinga yung mga sarili natin. Let God take over. He comes for you more than you know. Kasi, alam niyo po, ramdam ng Panginoon, alam niya yung mga kabigatan natin. Hindi ka man magsalita. Kagaya nga ng lahi kong sinasabi sa inyo, di ba? Yung katabi mo ngayon, again, titingnan natin, di ba? Nakangiti. Mukha namang spiritual. Di ba? Mabango naman. Gwapo, maganda. Pero hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. Tama ba? Tama ba, church? Amen. So, church, believe me, there are battles, there are burdens na si Lord lang talaga yung may kayang lumaban. Di ba? So, kaya ka nabibigatan because you're trying to carry it alone. So, ang title ng message natin this morning is called, Mapapagod pero hindi susuko. Yan. Sabi mo sa tabi mo, ako yan. Amen? Ako yan. Ano ba ang sabi ng Bible? Diba? Ano ba ang sabi ng Bible dun sa mga pagod natin? Mapapagod pero hindi susuko. Okay. Samahan niyo po ako. Please join me in reading. Ito muna. Unahin natin yung Tagalog version. Okay? Nitong ating sermon text this morning in Book of Galatians, chapter 6, verse 9. Okay, so basahin niyo po natin, sabay-sabay po tayo. Verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo? Amen. Okay, tingnan po natin yung version ng NIV. Okay, Galatians 6:9. Let us not become weary. Okay, wag daw tayo mapapagod or wag daw tayo magsasawa in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, therefore, ito pong verse na binasa natin is a call to endurance. Amen. Okay, sabay-sabay ulit tayo. Sino sa atin dito yung kinaya, kinakaya, kakayanin pa? Amen. Okay, kinaya, kinakaya, kakayanin pa. Amen. Kasi alam naman natin, sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, alam natin, God is fighting for us. May mga battles talaga na lalo na pag it's too heavy, sign na po yun na kailangan mo na ibigay sa Panginoon. Kaya ka nahihirapan kasi akala mo kaya mo yung battle alone. Amen.
So, itong binasa nating Galatians 6:9, it's God's reminder that He sees every act of faithfulness, every quiet sacrifice, every effort to love others in His name. And there is a promise attached. A harvest is coming. Sino dito yung naniniwala na yung harvest ay coming? If we don't give up. Ayan, pag-uusapan natin mamaya yan. Alam niyo po, we live in a world of instant results. Diba? Nandyan yung mga quick fixes, same-day delivery. Sino dito yung pag gusto niya, nag-online order siya, gusto niya agad-agad yung delivery, di ba? Mga same-day delivery, kahit magbayad ka ng ano yung tinatawag doon, ano yung tawag doon? Papa-express natin. Basta gusto ko, same-day delivery. But the Christian life doesn't always work that way. In fact, one of the greatest challenges for believers is learning to wait. Yun ba? Yan ang mahirap eh. Yung sa ating mga mananampalataya, talaga yung mag-antay. Learning to wait, to keep doing good, even if we don't see results right away. At yun po exactly yung exhortation ni Apostle Paul na ina-address niya in Galatians. Okay, so this verse is also called to perseverance, endurance. It's also a call to faithfulness and to trust in God's timing. Kasi yun talaga yung Christian walk talaga natin. Ang pinakamahirap talaga yung mag-antay. Last week, 'di ba, sabi ko nga po sa inyo, talagang sino ba dito yung merong patience issue? Gusto natin agad-agad, 'di ba? Alam niyo po, life has a way of wearing us down. Talagang this is called life. Nandiyan ang itong buhay na to talaga, parang ang dami talagang mga bagay na pwede tayong ibagsak. Even the strongest believers can get tired. Even if you're a seasoned Christian, kahit matagal ka ng Kristiyano, mananampalataya, you get tired. Not just physically, but emotionally, spiritually, and mentally. Di ba, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, yung physical na tiredness, kayang-kaya natin eh. Di ba, sanay naman tayo mag-work eh. Pero pag napagod na yung puso, di ba, pag napagod na ang emosyon, you feel exhausted. And Apostle Paul, writing to Galatians, knew this well. Di ba, isinulat niya to kasi alam niya to, napagdaanan niya to. That's why he offers this encouraging reminder, don't grow weary in doing good. Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti because a harvest is coming. So, itong single verse po na to in Galatians 6:9 is packed with hope, strength, and instruction. Kaya gusto ko pong makita natin, meron po ako dito mga ilang points. Okay, unang-una, number 1, tingnan muna natin, the reality of weariness. Diba? Totoo ba talagang nakakapagod? Totoo ba? Diba realidad naman talaga yung napapagod tayo? Diba realidad naman talaga na tayo ay madali magsawa? Diba? Naitanong ko nga, naitanong ko doon sa anak ko, sabi ko, ano na bang iPhone ngayon? Diba? 17 na daw. Kailan lang, iPhone 6 lang yung, ang bilis, diba? Nagsasawa, pag tapos na yung model na yung, sawa ka na naman, diba? Pero the reality of weariness, alam nyo ba, doing good can be exhausting? Sino dito yung nagsasabi na nakakasawa maging mabait? Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na pag Christian, no? Pag Christian ka, parang ang expectation sa'yo, lagi kang anghel. Di ba? Tapos dahil nga ganon, ina-abuse ka na, may mga nagte-take advantage sa sa'yo kasi Kristiyano ka, hindi ka pwedeng magalit, magkamali, parang nakakasawa maging mabait. Amen. Totoo ba yun? Naranasan nyo?
Parang ayoko na muna maging mabait ngayon for 1 week. Di ba? Para bang ikaw na lang yung laging kailangang umunawa. Parang laging ikaw na lang yung dapat umiintindi, whether it's serving your family, helping others, or praying for someone who doesn't change. Di ba? Nakakasawa ba yung gano'n? Yung tagal mo na pinagpipray yung tao na yun. Pero talagang ayaw talaga magbago. Hindi naman tayo magbabago, Holy Spirit eh. Kaya tayo na stress kasi gusto natin tayo yung bumago. Amen. 'Di ba? Doing good can be exhausting or standing for truth in a world that opposes it. Kasi 'di ba, sabi ng mundo, eye for an eye. 'Di ba? Tooth for a tooth. So weariness is real. Totoo naman talaga. Nakakapagod naman talaga. Si Jesus nga, in His humanity experienced exhaustion. In book of John chapter 4 verse 6, sabi dito, Jacob's well was there, so Jesus wearied as He was from His journey. Napagod din naman physically si Jesus. Was sitting beside the well, it was about 6 hours. So totoo talagang physically talaga napapagod tayo emotionally, napapagod tayo spiritually, mentally. So kung kayo po ay nakakaranas ng mga ganito, welcome to the club. Amen. Hindi po kayo nag-iisa. Pwede kang mapagod, pero bawal lumayo kay Lord. Tama? Kasi pag napagod na spiritually, tagal niya na pinagpipray yung kanyang cell group, di ba? Grabe naman. Di ba? 10 years ko na pinagpipray ito. Di ba? Yung cell group member ko, pero ganun pa rin. So, ulitin ko po, hindi ka talaga pwedeng sumuko. Kasi ang daming umaasa sa'yo. Amen? Hindi ka pwede sumuko kasi ang dami pang bayaran. May nabasa nga ako, sabi ko, hindi ako pwede tamarin kasi yung anak ko mahilig sa Jollibee. Amen? So Apostle Paul says, let us not grow weary. So which means it's a real possibility. Even the strongest believer gets tired. Totoo po yun. Talagang kahit na seasoned Christian ka, talagang pwede kang mapagod. Napapagod tayo when our prayers go unanswered. Kanina, ang ganda ng song, di ba? He heard, He answers. Pero pagka natatagalan yung pagsagot ng Panginoon, parang napapagod tayo, no? We grow weary when we love people who don't love back. Totoo ba to? Yung minamahal mo pero hindi ka minamahal. Wow. We grow weary when we work hard and no one notices. Napapagod tayo when evil seems to win and doing good feels pointless. Parang ikaw na lang yung, doon sa grupo, ikaw lang doon yung gumagawa ng tama. Di ba? Parang nakakapagod naman. Di ba? Kaya yung iba, minsan, talagang nakikiayon na lang din. Sabi ng Bible, huwag ka makiayon sa takbo ng mundo. So, yung pagod, mga kapatid, take note of this, weariness is not same as failure. Hindi nangangahulugan na napagod ka, failure ka. It's a human response, not a sin. Paul's encouragement nung sinulat niya itong Galatians 6:9 is not condemnation. It's actually an invitation to find renewed strength in Christ. Na pag napagod tayo, meron tayo kapahingahan sa Panginoon. Book of Isaiah chapter 4:31 says, "But they who wait for the Lord shall renew their strength." So, hindi po ito, yung Galatians 6:9, hindi niya kinokondemn yung mga napapagod. Actually, it's an invitation na mayroong kapahingahan sa Diyos. Amen po ba yun? So, that's the reality of weariness. Totoo naman talaga na nakakapagod. Sino ba dito yung hindi napapagod? Diba? Meron nga dyan, wala namang ginagawa, pero pagod eh. Tama. Sabi nga, di bali na daw.
Di bali na daw tamad, hindi naman pagod. Number 2, let us not become weary in doing good. Di ba? Sabi ni Paul. So, weary doesn't mean lazy. Hindi nga nangahulugan na napagod ka, tamad ka. Actually, ang kahulugan nun, exhausted ka. Pagod ka na alam mo na, pagod ka ng magbigay, pagod ka na magpatawad, trying to make a difference when it feels like nothing is changing. So, Paul isn't asking us to deny our fatigue. Itong Galatians 6:9 na to. Hindi niya sinasabi na, wag mo kasing i-deny. Hindi po siya condemnation. Actually, it's an invitation. He's reminding us not to let our fatigue become our excuse or our guide. Why? Because doing good matters. Do you agree? Importante po ba yun, gumagawa tayo ng mabuti? Even prayer, you prayed, every act of kindness matters. Every time na gusto na talagang kumawala nung mga masasamang salita sa bibig mo pero hino-hold mo, it matters. 'Di ba? Yung gustong-gusto mo talagang i-post. Pipindutin mo na yung enter. Pero hino-hold mo. It matters. It's not a sin to feel tired. But we must be careful not to let that weariness lead to discouragement or giving up. Ito yung gustong isabihin sa atin ni Apostle Paul. Diba? Huwag mo hayaan na yung kapaguran mo, yan yung magli-lead ng discouragement o yung pagsuko mo. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 says, I know that there is nothing better, sabi ni Solomon, I know that there is nothing better for people than to be happy. Sino dito yung gusto siya masaya? Diba? Nothing better people than to be happy and to do good while they live. So, church, doing good, or let us not become weary in doing good. Huwag daw tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti. Number 3, for at the proper time, ito po ay isang encouragement again. Ng Diyos, meron talaga siyang itinakda. Meron talagang proper time. Okay? So, marahil hindi po natin nakikita yung mga results immediately, pero yung timing ng Lord is perfect. Maliwanag po ba sa inyo yon na sabi nga, in His time, He makes all things beautiful? Meron nagtanong sa akin, Pastor, paano ko malalaman kung itong blessing na to ay galing sa Panginoon? Well, alam niyo po, sabi nung unang-una, in Book of Proverbs, sabi din naman, it brings no sorrow. Diba? Meron talaga siyang peace. Amen? Meron talaga siyang peace. Though, sabi ko nga, yung proper time kasi, iba kasi yung timing ng Panginoon eh. Though, akala natin late, Lord, ang tagal naman ng prayer ko. Bakit until now, hindi mo pa sinasagot? Akala natin late, pero alam niyo po, yung perfect, yung timing ng Lord talaga para sa atin. There is a season for sowing and a season for reaping. Do you agree? Merong panahon ng pagtatanim at merong din panahon ng pag-ani. Just because hindi mo nakikita yung bunga nangangahulugan, patay na yung seed mo. No, it's not. Baka hindi pa lang panahon ng harvest. Kasi nga meron talagang season ng pagtatanim at meron ding season, God's proper time ng harvest. Because God is not unjust. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin even in secret. Naririnig niya lahat ng prayers natin sa gabi, paggising natin sa umaga, and God is preparing your harvest. God promises a reward for the faithful. Kaya pag binasa mo yung Galatians 6:9, manonotice mo yung praise doon at the proper time. Kasi pag binasa natin yung Galatians 6:9, ganun lang. Sabi, wag lang tayo magsasawa dahil aani tayo. Well, tama.
Pero maliwanag din dapat sa atin na merong proper time. Merong tamang panahon. At yung tamang panahon na yun yung panahon ng Panginoon. Amen. This reminds us that God's timing is not our timing. Alam ko, sabi ko nga po sa inyo, talagang gusto natin quick fixes, same day delivery. Pero ang Christian life doesn't work that way. Diba? Meron talagang God's timing. Kaya yung pinagpe-pray mo, huwag kang magsasawang manalangin. Amen. Huwag kang magsasawa dahil merong tamang panahon, iaani mo lahat ng panalangin mo. Of course, according to His will. Alam niyo po yung mga farmers, sino dito yung mga may green thumb? Mga farmers, yung mga marunong magtanim. Di ba? Kami nga, bumili na talaga kami nung hindi dinidiligan, namatay pa rin eh. Talagang kahit na, sabi ko talagang napaka-desperate naman talaga. Gusto talaga namin talaga magtanim, bumuhay talaga ng halaman. Talagang namili na kami, ito, dinidiligan, hindi po, aarawan na lang yan. Namatay pa rin. So talagang hindi talaga namin gift talaga yon. Meron ba dito? Kasi yung mga farmer, naiintindihan nila yung sowing and reaping eh. Diba? You plant in one season and harvest in another season. There is always a waiting, delaying period in between. Hindi naman po pwede na nagtanim ka ngayon, mamaya aani ka na. Tama? Church, there are biblical examples. You remember the story of Joseph the dreamer. He was faithful for years before he saw his purpose fulfilled in Egypt. Di ba? And si David, ilang taon siya naghintay. He was anointed to be the next king of Israel. Pero ilang taon pa rin siya naghintay para maupo doon sa trono. Amen. So, iba kasi yung season ng pagtatanim, iba rin yung season ng harvest. Pero meron tinatawag na in between. You remember yung mga last sermon natin dito, di ba? Are you still faithful in between? Tama? Kasi maaaring faithful ka nung nagtanim, at masaya ka nung mag-harvest, pero kumusta ka in between? Basta church, wag po natin kakalimutan to trust that God is working behind the scenes even when you don't see immediate results. Kahit hindi mo nakikita na agad-agad yung pagbabago, yung mga changes, basta be faithful. Every prayer, tandaan nyo po, every prayer according to His will, every act of love, every bit of obedience, it's all planting seeds. Hindi masasayang lahat ng ginagawa po natin. The promise is clear. We will reap if we do not give up. When was the last time na in-announce natin dito yung Batangas? Maybe 3-4 years ago. Pero just last week was the day that the Lord has made. Amen. Grabe, di ba? Pero hindi tayo nagsawang manalangin. Hindi tayo huminto. Church, kasi nga, merong tinatawag na proper time. Yung mga pangaral mo sa anak mo, church, isang araw, mag-grow yun sa puso nila. Just keep on doing good. Yung mga prayers mo in private, yung mga quiet time mo with the Lord will bear fruit. The act of kindness you're doing na walang nakakakita, pero kita yan ng Panginoon. Wow. Yung mga nasharean mo ng gospel, akala mo wala lang isang araw.
Isang araw, kahit hindi mo nakikita, pero na-touch mo yung buhay nila. God guarantees that the good you do in His name is never wasted. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, your labor in the Lord is not in vain. Di ba? Sinong nangako? Si pastor? No, si Lord ang nangako. Kasi kung ako mangangako sa inyo, baka mapako. Pero ang sabi ng Panginoon, yung pagpapagal mo, hindi masasayang yan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi masasayang yung mga pagod mo kay Lord. Do you agree? Do you agree? Kaya, church, God guarantees. Siya yung nag-guarantee talaga na hindi masasayang. So therefore, Galatians 6:9, the heart of this verse is don't quit. Don't quit. Ang dami ko na po, for the last 45 years, ang dami ko nakita na mga nakasabay ko na nag-quit. At nakita ko din kung nasa na sila ngayon. Don't quit. The harvest isn't possible. It's promise. Ipinangako if you do not give up. Kasi quitting or giving up is very tempting kasi yun yung pinakamadaling gawin eh. Di ba? Mas madali mag-quit kaysa magpatuloy. But perseverance is powerful. Di ba? Kinaya, kakayanin pa. Ikaw ba yon? Kinaya mo na dati. Di ba? Kinaya mo na dati. Alam mo, ang tingin ko nga sa mga ganyang mga problema, mga pagsubok, parang ano yan para tayong estudyante. Di ba? Sa eskwela. May mga pagsubok na pang grade 1, may mga pagsubok na pang grade 6. Pag nalampasan mo yung pang grade 6, mag-high school ka na. Di ba ganon? Pero pag ikaw high school na at dumating yung pagsubok na pang grade 1, chicken. Tama? So pinatatatag talaga tayo. Kasi in this world, there will be trouble, ang sabi ng Panginoon. And there's no exemption. So quitting is tempting, but perseverance is powerful. Itong Galatians 6:9, itong scripture na to is filled with stories of people who refuse to give up. Di ba? Pag binasa mo ang Bible, well, of course, sabi nga natin, pag binasa mo ang Bible, the Bible is not about Noah, it's about God. The Bible is not about David, it's about God. The Bible is not about Joseph, it's about God. Pero makikita natin dito, itong mga characters na to, na hindi naman sila nag-give up. You remember the story of Noah. He kept on building the ark when it had never rained. Biruin mo, gumagawa ka ng barko na hindi ka pa naman nakakaranas ng ulan sa buhay mo. Di ba? For 120 years, he never give up. Mangaral sa mga tao. And Joseph stayed faithful in prison bago niya nakita yung palasyo. Di ba? And even Jesus, our Lord and Savior, endured the cross because of the joy set before Him. Kaya pag binasa mo talaga ang Bible, filled ito with stories of people who refuse to give up. Diba? Mababasa natin itong mga stories na to, ng mga Bible characters na to. And ikaw at ako, church, tayo din po ay nagsusulat ng sarili nating kwento. Diba? Ng kwento ng buhay natin. Isang araw, maaalala tayo. Itong tao na to, grabe. Kahit anong pinagdaanan, anong pagsubok sa buhay nito, he refused to give up. He refused to give up. Kasi perseverance is so powerful. Church, remember this. You don't need to feel strong to keep going. You just need to keep going. Because God will give you strength for the next step. Alam ko po yun, naranasan ko yun. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka. Diba? Hindi mo pwede sabihin na, sige, magpapatuloy lang ako pag malakas na ako. Well, may mga panahon mga kapatid that you don't need to feel strong to keep going. Kailangan mo lang magpatuloy. Kasi ang lakas ay magagaling sa Panginoon. Diba? He is our strength.
Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, itong Galatians 6:9, this is a call to endurance. Mga kapatid, totoo naman talagang may problema. Totoo naman talagang may pagsubok. Pero binigyan na tayo ng exhortation dito ni Apostle Paul. Sabi niya, kailangan tayo mag-persevere. Kailangan tayo magpatuloy. Kaya it's a call to endurance if we do not give up. Kaya yung harvest ay conditional. Nabasa ninyo? Sabi dito, if we don't give up. So, conditional yung harvest. Kasi marahil nag-expect tayo ng harvest, pero matagal na siguro tayo nag-quit. O nagpaplano ka ng mag-quit. Sino dito yung naririnig mo sa sarili mo na, ayoko na, pagod na ako. Diba, may mga mag-asawa pa nga na, pagod na ako sa'yo. Diba? Pero hindi dahilan yung sabi ko sa inyo kanina, church, hindi nangangahulugan pagod ka na, gagawin mo ng guide yan ng buhay mo. Ang gusto kasi ng enemy, gusto ng devil ay mag-quit ka just because or just before the breakthrough. Alam ng devil kasi na may breakthrough. Alam niya yung Bible di ba? Alam ng devil na mayroong harvest doon sa mga faithful. Alam ng devil na mayroong harvest pag hindi ka nag-quit. Alam niya yun Pero pinupush ka niya dahil alam niya may breakthrough ka. Amen. Naniniwala ka ba may breakthrough ka? Amen. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So it isn't possible, it's a promise. So yung command to persevere, do not give up, kasi ito yung giving up hinders our blessing. Iniisip mo pa lang, di ba? Gusto ko nang sumuko. Because kadalasan, God works in seasons. Like in farming, kagaya po na sabi sa inyo kanina, sa farming, there is time to sow and time to wait. Meron talagang in between. Pero, kumusta ka doon sa waiting period? Kasi ang gusto natin, pag tanim natin, umani na agad. Wala namang ganong principle. Meron mang ganong principle? Nakakita na ba kayo nung tinanim kanina umaga, mamayang tanghali, gusto mo na mag-harvest? Meron bang ganon? Sige, tulungan nyo nga ako. Meron bang ganon? Meron na ba kayo naranasan na ganon? Kahit anong itanim mo, no? Pwede pa, tanim ka na sama ng loob. Pero wala, no? Meron ba? Tulungan nyo ako. Wala yung tinanim mo kaninang umaga. Mamayang tanghali, may bunga na. Wala Kasi ang danger, mga kapatid, is kadalasan, gusto natin mag-harvest in same season we sow. Pero yung God's timing is perfect. Kaya nga sabi, in due season. Pag sinabing due season, it's never late. Kasi yun yung perfect timing ni Lord So therefore, your job is not to control the season. Your job is to stay faithful. Tama? Kasi ang season, si Lord ang may control noon. Di ba? Hindi naman natin kayang kontrolin yung tag-ulan. Gawin nating summer yung December. Hindi natin kayang gawin yon. Di ba? Yung season. Gusto mo, tinanim mo kanina, kahit di ba sa biology class, sino dito yung nag-biology class? Yung mga pinagtanim tayo nung teacher natin nung butil ng munggo. Di ba, pinanonood pa natin yun, di ba? Ako, nung bata ako, pinanonood ko yun Kung tagal naman lumbas ng uhay, di ba, sabi sa Bible, yung stalk. Di ba? Pero, in few days, makikita mo may unti-unti na. Nakikita nyo na ba yung breakthrough nyo? Nakikita nyo na? Naku, hindi ka kasi naniniwala Nakikita mo na ba yung breakthrough mo? Your job is not to control the season. Your job is to stay faithful. Stay faithful. Keep loving your neighbor. Keep
forgiving. Keep speaking the truth in love. Keep serving. Keep praying. Basta gawin mo lang yan. Gawin mo pinapagawa ng Lord. Mag-serve ka lang. Merong harvest season, maniwala kayo. Pray lang until something happens. Maniwala kayo. He heard our prayers. He listens and He answers. Nga lang problema, may inaantay ka, pero hindi ka naman faithful. Love your neighbor. Tingnan mo katabi mo, love mo ba yan? Ha? Love mo ba? O parang plastic ata yung ngiti. No. Keep forgiving. Di ba? It's a command. Keep speaking the truth in love. Keep serving. Keep praying. Because God is not unjust. He will reward your labor. Hebrews 6:10 says, God is not unjust. He will not forget your work and love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Mga kapatid, hindi po unjust ang ating Diyos. I-reward niya lahat ng ating mga pagpapagal. Amen? Baka inaakala mo na wala lang, no. Kasi meron talagang timing si Lord. So, practical encouragement, keep praying when heaven seems silent. Parang, naramdaman nyo na ba yung pag nagpe-pray ka, parang, Lord, parang tahimik ka ata. Narinig mo kaya yung prayer ko? Ay, ganun ba kayo? Parang tahimik ka, Lord, ah. Sabi kasi ng Panginoon, kasi hingi ka ng hingi. Hindi ka nagpapasalamat doon sa dati ko nabigay. Di ba? Tsaka, kaya hindi ka tumatanggap kasi masama yung motibo mo. Diba? Kaya ka humingi ng sasakyan kasi meron kang gustong banggain. So, church, balikan ninyo yung prayer ninyo. Balikan ninyo yung prayer ninyo. And keep praying even when heaven seems silent. Di ba sabi nga natin, pray until something happens. Alam mo yung will ng Panginoon, you ask anything according to His will, ibibigay niya yun. Keep loving even when it's not returned. Ayan. Di ba? Hindi, mamahalin lang kita pag minahal mo ko. Hindi ganun eh. Di ba? Keep loving even when it's not returned. Keep serving even when you're unappreciated. Di ba? Nag-serve ka ba dahil gusto mo ma-appreciate ka? Hayaan mo nang si Lord ang mag-promote sa'yo. Si Lord, magmaniwala kayo. Kita niya lahat yun. God sees, God remembers, and God rewards. Tandaan niyo po yon. Basta gawin mo lang. Kaya nga, keep on doing what is good. Si Lord ang gaganti sa inyo. Si Lord ang babawi sa inyo. Diba? So therefore, Galatians 6:9 means stay the course. Huwag kang lilihis. Pwede ba makiusap pa ako isang beses? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lilihis. Diba? Pag nakita mo yun, nakasalubong mo sa mall, oh brother, sister, kumusta na? Kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Di na kita nakikita sa church. Hindi ka na rin umattend ng cell group. Hindi ka na nakikipellowship. Hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Yeah. Siguro 100 times ko na narinig yan. Hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Praise God. At hindi ka nakakalimot. Pero alam nyo ba kung ano yung mga fruit ng hindi nakakalimot kay Lord? Alam nyo kung ano? Ang taong hindi nakakalimot kay Lord, ang sentro ng interest niya, si Lord pa din. Ang sentro ng kanyang oras, si Lord pa din. Yun ang hindi nakakalimot kay Lord. Hindi ka na nga nag-church eh. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible marahil, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagsesel, hindi ka na nakikipellowship. Tapos, sinong Lord bang hindi mo nakalimutan? O nga no? Sino nga ba? Lord of the Rings? Sabi mo, hindi mo nakakalimutan si Lord. Pero si Lord pa rin ba ang sentro ng interest mo? Siya pa rin ba ang priority mo? Kasi yun ang hindi nakakalimot kay Lord. Tama? Amen ba? Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw yun. Galatians 6:9
is designed to encourage perseverance and faithfulness in Christian walk. Yun talaga mga kapatid. Yun talaga ang katotohanan talaga. Yun ang ating po talagang Christian walk talaga, kailangan talaga merong faithfulness and perseverance. It's a call to stay faithful even when you feel like quitting. Ilang beses mo na, di ba? Ilang beses mo na pinlanong mag-quit. Buti na lang mas makapangyarihan yung perseverance ng Panginoon. Tandaan mo, kapatid, yung mga seeds na tinatanim mo today, maaaring hindi yan mag-sprout agad-agad, even tomorrow, but in due season, they will. Basta wag mo lang siyang, alam mo ba na yung ating mga panalangin ay, katulad sabi ko sa inyo kanina, biology class. Diba? Nasubukan natin yan. Nagtanim tayo doon sa paso ng butil ng munggo. Diba? Siyempre, dahil bata ka, excited ka, araw-araw, ginaganon-ganon mo. Ganon-ganon mo, hinuhukay mo yung, yun wala, hindi mo alam, nahuhukay mo na, mamamatay yung tinanim mo na yun. Tama? So, in spiritual sense, yung pagdidig natin ng dirt na yun, ng soil na yun, yun yung tayo ay nagda-doubt. Nasubukan mo naman mag-pray pero ikaw mismo nagduda? Nasubukan nyo? Yung habang nagpe-pray ka, Lord, gustong-gusto ko talaga yung trabaho na yun. Lord, bigay mo naman sa akin, Panginoon, yung pwesto na yun, yung promotion na yun. Tapos bigla mamaya, paano ka mapopromote? Di ka nga pumapasok. Diba? Paano? Kumbaga, parang ikaw mismo nagdududa ka sa prayer mo. Church, when you pray, sabi ng Bible, don't doubt. Believe that you will receive. Tama? Kasi, nagpa-plan ka ng faith. Kaya yung Galatians 6:9 is God's way of saying, keep going. I see you. I'm not done. Your harvest is coming. Your harvest is coming. So if you're tired, pag napagod, pahinga ka lang. Pwede naman magpahinga pag napagod Pero pag magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Kasi sa Diyos may kapahingahan. Merong peace. Kaya, if you're discouraged, remember, God is faithful. Kung ikaw ay napapagod, kailangan mo ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, nagmumula sa Panginoon. Because at the proper time, you will reap if you do not give up. Kaya church, before we end, ang challenge ko po sa inyo, may natutunan po ba kayo? Okay. Church, don't give up. Huwag mo hayaan na yung discouragement ay nakawin yung reward mo kay Lord. Keep doing good, even when it's hard. Kasi hindi lahat ng madali, tama. Amen. Even when it's hard, keep doing what is good. Even when it costs you. Even when no one thanks you. Because your harvest is coming. In due season, God's season, you will reap. Aani ka. Kasi si Lord ang nangako And when you do, you'll see that it was all worth it. Kaya take heart. Keep pressing forward and remember the words of Galatians 6:9. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Church, tingnan mo yung katabi mo before we end. Sabi mo sa kanya, pwede kang mapagod, pero hindi susuko. Amen? Amen ba yon? Praise God. So, mula ngayon, church, sabihin mo lagi sa sarili mo, kinaya, kakayanin, kakayanin pa. Amen? Amen? Amen. Kinaya na nga dati. So, kakayanin ko ulit at kakayanin ko pa. Amen. Dahil si Lord, may harvest, may reward para sa mga faithful.